Ang galing-galing niya, no? Akala niya siguro ang husay niya sa kama, kawawa naman. Yon, yan mismo ang mga salitang lumabas sa bibig ng asawa ko, sa harap ng lahat, sa harap ng mga kaibigan namin, sa gitna mismo ng aming anniversary dinner. Ang sakit, di ba? Para kang sinampal. Isang sampal ng katotohanan na hindi mo nakita na paparating. Ang feeling panalo. Nakita ko siya, si Marco, nakasandal sa upuan niya parang hari. Itinaas niya ang baso ng wine na ako mismo ang bumili. Ngumiti siya, yung ngiting mayabang, yung ngiting nagpapasikat. Tumingin siya sa paligid sa mga bisita namin na para bang sila ang audience sa isang comedy show. At ako ang punchline. Narinig ko ang mga tawanan. Hindi yung totoong tawa, kundi yung alanganing tawa. Yung tawa ng mga taong hindi alam kung saan sila lulugar. Yung tawa na pilit para lang makisama. Tawa na nagsasabing, nako, lagot. Pero walang gustong pumigil sa kanya. Dahil si Marco kapag lasing, kapag nagpe-perform, akala niya, pag-aari niya ang mundo. Akala niya, panalo na siya. At habang pinapanood ko siyang magsalita, habang dinudurog niya ang pagkatao ko sa bawat salita, wala siyang kaalam-alam. Akala niya nasasaktan ako. Akala niya iiyak ako sa sulok. Mali. Isang malaking pagkakamali. Chill lang at may ngiti. Imbes na umiyak, humigop lang ako mula sa baso ko. Imbes na magalit, tinitigan ko lang ang pagkain sa plato ko, yung lengua estofada na pinagpuyatan kong lutuin para sa gabing ito. Pinakinggan ko ang bawat detalye ng kasinungalingan niya. Parang sumusunod lang sa instructions, sabi niya. Nakakaboring. Ang buong kwento ng aming pagsasama, ginawa niyang isang malaking biro. At ako? Wala. Kalmado lang. May maliit na ngiti pa nga siguro sa labi ko na hindi niya napansin. Isang ngiti na nagsasabing, sige lang, ituloy mo lang, isagad mo na. Dahil sa bawat salita na binibitawan niya, hindi niya alam. Lalo lang niyang hinuhukay ang sarili niyang libingan. Hindi niya kilala ang babaeng pinakasalan niya o baka naman kinalimutan na niya. Ang hugot. Ako si Clara Santos, 34 years old. At sa loob ng 4 na taon, ginawa ko ang lahat para sa lalaking to. Ako ang nagtrabaho para mabili ang bahay na tinitirhan namin. Ang kotse na ipinagyayabang niya sa mga kaibigan niya. Ako ang nagbayad niyan, cash. Ang mga damit na suot niya, plantsado ko. Ang dinner na kinakain ninyo ngayon, ako ang nagluto. Ako ang sumalo sa mga problema niya sa trabaho. Ako ang umintindi sa mga gabing umuuwi siyang amoy alak. Ako ang nagtiis, sacrifice, di ba? Yan naman ang role ng asawa, magbigay, umintindi, magsakripisyo, at ako ibinigay ko lahat, ang oras ko, ang pera ko, ang pagod ko. Ang buong buhay ko, inialay ko sa kanya. At ano ang kapalit? Isang pagpapahiya sa harap ng lahat. Isang pagtataksil na matagal na niyang itinatago. Tinawag niya akong kapaki-pakinabang. Narinig mo ba yon? Hindi asawa, hindi partner, isang gamit, isang bagay na kapaki-pakinabang hanggat may silbi pa. Isang obedient roommate daw na kahati niya sa bayarin. Yun pala ang tingin niya sa akin, isang walking ATM, isang libreng katulong, isang unan na hihigaan niya sa gabi pagkatapos niyang manggaling sa kung saan. Ang sakit tanggapin pero yun ang totoo at ang katotohanang yun ang nagpalaya sa akin, ang plot twist, ang resibo. Kaya habang tumatawa siya, habang nag-i-enjoy siya sa performance niya, ang hindi niya alam ay 3 linggo ko nang alam ang lahat. Ang hindi niya alam, habang panay ang tanong niya tungkol sa promotion ko sa trabaho. Alam kong hinihintay lang niya yon para mas malaki ang makukuha niya sa divorce. Oo, tama ang narinig mo. Siya pa ang may ganang magplano. Ang hindi niya alam, ang teleponong hawak-hawak ko sa ilalim ng mesa ay puno ng resibo. Mga screenshot ng 6 na buwang pag-uusap nila ng kabit niya. Mga litrato, mga hotel booking, mga plano. Lahat ng ebidensya ng kanyang pagtataksil at panluloko, nakasave at handa ng gamitin. Ang hindi niya alam, nakapag-usap na ako sa pinakamagaling na abogado sa syudad. At ang pinakaimportante sa lahat, ang hindi niya alam, ang bahay na ito na pinagyayabang niya, ang entablado ng kanyang pagpapahiya sa akin, ay sa akin. Nakapangalan sa akin. Bago pa man siya dumating sa buhay ko. Kaya ngayon,
Habang tinatapos niya ang kanyang kwento, habang hinihintay niya akong masira, ako naman ang magsisimula ng sarili kong kwento. At maniwala ka sa akin, hindi niya magugustuhan ang ending nito. Kung naramdaman mo na parang estranghero ka sa sarili mong pamamahay, kung napagod ka ng magbigay at walang natanggap na kapalit, i-like at i-share mo ang video na to at huwag kalimutang mag-comment sa baba. Saan kayo nanonood? Gusto naming marinig ang kwento ninyo. Habang nakaupo ako roon, tinitiis ang bawat salitang parang lason na tumatagos sa balat ko. May isang boses na bumasag sa mapanuksong tawanan sa aming silid-kainan. Isang boses na kalmado pero mabigat. Nakakatuwa naman yan, sabi ng boses mula sa kabilang dulo ng mesa. Lahat kami napalingon. Si Gabe Medina. Kaibigan ni Marco mula pa noong college, isang taong tahimik lang palagi sa mga ganitong pagtitipon. Nakaupo siya roon, hindi man lang ngumingiti, diretso lang ang tingin. Walang emosyon ang kanyang mukha. At sa kanya binitawan ng mga salitang nagpatigil sa mundo. Dahil ang totoo, napakahusay ni Clara sa kama. Isang bomba. Isang bombang walang ingay, pero ramdam mo ang lakas ng pagsabog. Biglang tumahimik ang lahat. Ang tanging maririnig mo ay ang mahinang kalansing ng kubyertos at ang paglunok ng kung sino man sa tabi ko. Ang hangin ay naging mabigat, hindi ka makahinga. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marco. Mula sa pagiging lasing na nagbibiro, naging pagkalito, at sa huli, isang matalim at mapanganib na galit. Tumingin siya kay Gabe na para bang gusto niya itong sakalin. Anong sinabi mo? Ang boses ni Marco biglang naging yelo. Si Gabe parang wala lang. Dahan-dahan siyang uminom ng wine na para bang ang pinag-uusapan lang nila ay ang panahon. Sinasabi ko lang, sagot niya. Mula sa personal na karanasan, siguradong-sigurado akong hindi siya sumusunod sa kahit anong instruction manual. Literal na napanganga si Katrina. Si Miguel naman ay hindi mapakali sa kanyang upuan, parang gustong magpalamon sa sahig. At ako? Hindi ako nagsalita. Humigop lang ako ng iced tea at pinanood ang utak ng asawa kong unti-unting nagpoproseso ng nangyari. Dahil alam ko, ito na ang simula ng katapusan. Ang mga mata ni Marco ay parang apoy na tumingin sa akin. Clara, sabi niya, bawat pantig ay puno ng pagbabanta. Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya. Tinitigan ko siya. Tinitigan ko ang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay hinalikan ako sa pisngi. Ang lalaking akala ko ay kakampi ko. At doon ko naintindihan, hindi siya nagtatanong dahil gusto niyang malaman ang totoo. Nagtatanong siya dahil kailangan niyang mabawi ang kontrol sa sitwasyon. Kailangan niyang siya ulit ang bida. Kaya, kumurap ako ng isang beses. At sa pinakakalmadong boses na kaya kong ilabas, sinabi ko, hindi siya nagsisinungaling. Doon na gumuho ang lahat. May sumigaw, may nagmura, may nabasag na baso. Ang mukha ni Marco ay parang sirang traffic light, pula, puti, pula ulit. At habang nakatingin siya sa akin, puno ng galit at pagtataka, gusto kong sabihin sa kanya, hindi ito ang simula, Marco. Ito na ang huling eksena. At para maintindihan mo kung bakit, kailangan nating balikan kung saan ka unang nagkamali. 3 linggo bago ang gabing iyon. Doon nagsimula ang lahat. Isang ordinaryong umaga. Naghahanda ako ng almusal, amoy ng sinangag at kape ang bumabalot sa aming kusina. Si Marco, nagmamadaling umalis para sa trabaho at sa pagmamadali niya, naiwan niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kitchen counter. Noong una, hindi ko pinansin. Normal lang naman na may makalimutan. Ang tiwala sa aming pagsasama ay napakatibay o yun ang akala ko, kaya ang ideya ng pagtingin sa telepono niya ay parang isang insulto. Pero habang naghuhugas ako ng pinggan, umilaw ang screen, isang beses, pangalawa. Automatiko akong napatingin, isang pangalan ang lumabas, Angela, work. At isang mensahe, can't wait to see you tomorrow, wear that black thing again. Bigla akong natigilan para akong binuhusan ng malamig na tubig, si Angela. Ang katrabaho niyang madalas niyang ikwento nitong mga nakaraang buwan. Yung lagi niyang kasamang nag-o-overtime. Yung nakakaintindi daw sa pressure ng trabaho niya. At yung sa pagkakaalam ko ngayon ay may request pa pala sa isusuot niya.
Pinilit kong isipin na may ibang ibig sabihin yon, pero may bumulong sa isip ko. Tingnan mo, at ginawa ko. Kinuha ko ang telepono, nanginginig ang mga kamay ko, alam ko ang password niya. At pagbukas ko, pumasok ako sa isang bersyon ng pagsasama namin na hindi ko kailanman nakilala. 6 na buwan ng mga mensahe, mga landian, mga litrato na hindi para sa akin, mga plano, mga hotel reservation, mga lunch meeting na umaabot hanggang hapon. Pero hindi ang mismong pagtataksil ang dumurog sa akin. Hindi iyon. Ang pinakamasakit ay ang paraan kung paano niya ako pag-usapan. Binasa ko ang palitan nila ng mensahe. Tinanong ni Angela, kailan mo siya iiwanan? Ang sagot ni Marco, hindi ko alam, kapakipakinabang pa siya. Kapakipakinabang. Yun ba ako isang gamit? Ginagawa niya lahat sa bahay, hindi nagrereklamo, para akong may kasamang roommate na masunurin at kahati sa bills. Hindi ko na malayang napaupo na pala ako. Nanginginig, pero patuloy pa rin ako sa pag-scroll. Hindi siya parang asawa, sabi ni Angela. Ang sagot ni Marco, hindi naman talaga, boring siya, sobrang boring. At ang huling pumatay sa akin, akala niya magaling siya sa kama. Kailangan kong magpanggap palagi para hindi siya ma-offend. Doon na tumulo ang luha ko. Pero hindi ito luha ng awa sa sarili. Luha ito ng galit, ng pagkamulat. Hindi ko na kailangan ng iba pang paliwanag. Malinaw na. Hindi lang ako niloloko. Minamaliit niya ang buong pagkatao ko. Kaya ang ginawa ko, kinalma ko ang sarili ko. Pinunasan ko ang mga luha ko. At nagsimula akong mag-screenshot. Lahat. Bawat mensahe. Bawat picture. Ipinasa ko lahat sa sarili kong email. At pagkatapos, binura ko ang sent history mula sa telepono niya. Pagkatapos noon tumayo ako. Nagpatuloy sa pagluluto. At nang bumaba siya para mag-almusal, hinalikan ko siya sa pisngi na parang walang nangyari. I love you, sabi niya. I love you too, sagot ko, pero sa isip ko, tapos na tayo. Simula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Pero sa paraang ako lang ang nakakaalam. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-iskandalo. Ang ginawa ko, nagplano ako. Ang unang ginawa ko nung Lunes, sa oras ng lunch break, ay tumawag sa isang abogado. Isang babaeng abogado, kilala sa pagiging matapang at walang sinasanto. Inilatag ko sa kanya ang lahat, ang ebidensya, ang sitwasyon namin, ang mga ari-arian. Mabilis ang kanyang sagot. Clara, nasa iyo ang lahat ng baraha, sabi niya. Walang anak, malinaw na ebidensya ng adultery. Ang bahay at sasakyan ay sayo bago pa man kayo ikasal. Kung gusto mong tapusin ito, nasa napakalakas kang posisyon. Gusto ko itong tapusin, pero hindi sa paraang madali para sa kanya. Kailangan kong gawin ito sa tamang panahon, kaya sinimulan ko ang aking tahimik na paghahanda. Gabi-gabi, habang mahimbing siyang natutulog, ako naman ay gising. Kinokopya ko ang lahat ng mahahalagang dokumento. Mga titulo ng lupa, bank statements, insurance policies, lahat. Inilagay ko sa isang safe deposit box na ako lang ang nakakaalam. Pinalitan ko ang lahat ng online passwords ko. Nag-backup ako ng lahat ng files sa isang cloud storage na hindi niya alam. Sa loob ng 1 linggo, para akong isang espiya sa sarili kong pamamahay. Maingat, tahimik. At habang ginagawa ko ito, napansin ko ang pagbabago sa kanya. Bigla siyang naging interesado sa trabaho ko. Kumusta na yung promotion mo? Tanong niya isang gabi habang naghahapunan kami. May balita na ba? Malaki ba ang magiging increase niyan? Noong una, bago ko malaman ang katotohanan, iisipin kong suporta yon. Pero ngayon, alam ko na, hindi siya sumusuporta. Nag-aabang siya, nagbibilang. Hinihintay niya ang pera ko. Dahil ang pagtataksil, kapag nakita mo na, para kang nagkaroon ng X-ray vision, lahat ng dati ay malabo, biglang nagiging malinaw. Ang mga biglaang overtime. Ang mga business trip na walang malinaw na detalye, ang pagiging extra sweet niya kapag malapit na ang sweldo ko. Lahat konektado. Kaya tinigil ko ang pagiging emosyonal. Tinigil ko ang pag-iisip bilang isang asawang nasaktan. At nagsimula akong mag-isip tulad ng isang general na naghahanda para sa isang giyera. Akala niya
Hawak niya ako sa leeg. Akala niya, ako pa rin yung Clara na madaling mauto na gagawin ang lahat para sa kanya. Ang hindi niya alam, habang siya ay naglalaro ng chess, ako ay naglalaro na ng ibang laro. At sa larong ito, ako ang gagawa ng huling tira. Isang Huwebes ng umaga, habang nasa gitna ako ng pag-aayos ng mga email sa opisina, biglang nagbo-vibrate ang telepono ko. Isang tawag, hindi text. Isang pangalan ang lumabas sa screen na ilang taon ko nang hindi nakikita. Andrea Brooks. Ang ex-girlfriend ni Marco. Yung babaeng kapag nababanggit ang pangalan, ang laging sagot ni Marco ay, "Naku, ancient history na yan." Pinabayaan ko itong mag-ring ng 2 beses bago ko sinagot. "Clara," sabi niya sa kabilang linya, walang paligoy-ligoy. Ang boses niya seryoso at may diin. "Pwede ba tayong magkita?" Natigilan ako. "Tungkol saan?" tanong ko. "Hindi sa telepono," sagot niya. "Ngayon na, kung pwede ka." May kakaiba sa tono ng boses niya. Yung parang may nasusunog na at kailangan ng apulahin, kaya pumayag ako. Nagkita kami sa isang maliit na diner malapit sa opisina ko. Isang lugar na neutral, mura ang kape at malagkit ang mga upuan. Pagdating ko, nandoon na siya. Hindi pa niya ginagalaw ang kape niya. "Umupo ka," sabi niya. Walang ngiti, diretso lang ang tingin sa mga mata ko. Umupo ako at nagsimula siyang magkwento. "May nakausap ako kahapon mula sa office ni Marco," sabi niya. "Isang babae na nagngangalang Erin nasa accounting." Tumangulang ako. Sinabi niya sa akin ang tungkol kay Marco at sa isang katrabaho, si Angela. Pinanatili kong kalmado ang mukha ko. "Ituloy mo," sabi ko. Tinitigan niya ako, sinusuri ang reaksyon ko. At pagkatapos ng ilang segundo, tumango siya na parang may na-confirm. "Alam mo na," sabi niya. "Hindi isang tanong, kundi isang statement." "Oo, alam ko na," sagot ko. "Gaano katagal na?" "3 linggo na." Napabuntong hininga siya. "Mabuti, at hindi ka pa nagsasalita?" "Hindi." "Matalino," sabi niya. Naghintay lang ako. Alam kong may mas malalim pa siyang sasabihin. Yumuko siya at ibinulong. Alam ng lahat sa opisina nila. Matagal na. Pinag-uusapan nila, pinagtatawanan. Para lang itong isang office romance para sa kanila. Kumuyom ang pangako pero hindi ako sumagot. "Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako tumawag sa'yo," dagdag niya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ko. "Kung hindi yun, ano pa?" "Ano pa?" tanong ko. Kinuha ni Andrea ang kanyang telepono mula sa bag, may hinanap, at pagkatapos ay inislide ito sa ibabaw ng mesa papunta sa akin. "Basahin mo," sabi niya. Mga notes, mga petsa, mga pangalan. At doon sa liwanag ng munting dinner na yon, isang mas masahol na katotohanan ang sumampal sa akin. Isang katotohanan na magpapabago sa buong plano ko. Ang nakasulat sa telepono ni Andrea ay hindi na tungkol sa pagtataksil. Iba na ito. Mas malala. Mas kalkulado. Kausap na niya ang isang divorce attorney, sabi ni Andrea, habang nakatingin ako sa screen, hindi makapaniwala. Noong isang Martes, umaga, bigla akong napatingin sa kanya. Magfa-file na siya? Umiling si Andrea, may mapait na ngiti sa kanyang labi. Hindi pa, naghihintay pa siya. Naghihintay saan? Tanong ko. Kahit na sa loob-loob ko, alam ko na ang sagot. Ang boses ni Andrea ay halos pabulong na. Sa promotion mo, hinihintay niyang ma-finalize yan. Mas malaking sahod, mas malaking settlement para sa kanya. Doon na nag-click ang lahat. Ang biglaang interest niya sa karir ko. Ang mga tanong tungkol sa bonus at stocks. Ang pagtulak niya sa akin na tanggapin agad ang offer. Hindi pala siya proud sa akin. Pinoposisyonan niya lang ang sarili niya. Para siyang isang buwitre na nag-aabang sa kanyang biktima. Kailan mo ito nalaman? Tanong ko. Pilit pinapakalma ang nanginginig kong boses. Narinig ni Erin sa parking garage, sagot ni Andrea. Kausap ni Marco sa telepono yung abogado niya. Sinabi niyang ihanda na ang lahat, pero wag munang i-file hanggat hindi siya nagsasabi. Kailangan pa daw niya ng ilang linggo para masecure ang lahat. Masecure. Para akong isang vault na kailangan niyang buksan. Biglang naging napakaliit ng diner. Sumisikip ang dibdib ko. Tinitigan ako ni Andrea. Hindi ako lumapit sa'yo dahil may pakialam ako kay Marco, sabi niya, at naniwala ako. Lumapit ako dahil galit na galit ako sa kanya.
Alam ko ang kwento nila. Ang break-up nila, hindi naging maganda. Niloko rin siya ni Marco. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Ganyan din ang ginawa niya sa akin, patuloy niya. Puro pangako, puro plano. Tapos malalaman ko na lang, may hinahanap na siyang kapalit habang hindi pa man ako tapos mag-empeke. Ibinalik ko sa kanya ang telepono niya. Salamat, sabi ko. Isang salitang simple pero puno ng kahulugan. Nag-alinlangan siya sandali. Anong gagawin mo dyan, tanong niya. Sumandal ako sa upuan, pinagkrus ang mga kamay ko sa aking kandungan. Hinayaan kong ang galit sa loob ko ay maging isang bagay na mas malamig. Isang bagay na mas kapaki-pakinabang. Tatapusin ko ang sinimulan niya, sabi ko. Pero hindi sa paraang inaasahan niya. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa labi ni Andrea. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabi niya. Mga petsa, detalye, pangalan, sabihan mo lang ako. Gagawin ko, sagot ko. At sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na diner na iyon, dalawang babaeng pinag-isa ng kayabangan ng iisang lalaki. Hindi kami magkaibigan. Ang alyansang ito ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa iisang layunin. Dahil minsan, ang paghihiganti ay hindi nangangailangan ng tiwala. Ang kailangan lang nito ay tamang tiyempo. At si Marco wala siyang kaalam-alam na ang orasan niya ay paubos na. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Andrea, mas naging malinaw ang landas na tatahakin ko. Bawat ngiti ni Marco, bawat yakap, bawat I love you, ay datos na lang para sa akin. Hindi na ako nasasaktan. Nagmamasid na lang ako, tulad ng isang manlalaro na alam na ang bawat galaw ng kanyang kalaban. Umuwi siya ng gabing iyon na napakasaya. Masyadong masaya. Naghiham pa siya habang tinatanggal ang kanyang sapatos. Hi babe, sabi niya, sabay halik sa pisngi ko. Mukhang pagod ka. Oh, sagot ko at totoo naman. Mahaba ang araw ko. Hindi niya narinig ang babala sa boses ko. Hindi naman niya talaga ako pinapakinggan. Habang naghahapunan kami, puro siya kwento tungkol sa trabaho, sa pressure, sa mga taong hindi raw nakakakuha ng tamang recognition. At pagkatapos, tulad ng inaasahan, dinala niya ang usapan kung saan niya gusto. So, sabi niya, habang iniikot ang wine sa kanyang baso. May update na ba sa promotion mo? Kumuha ako ng pagkain, nginuya ko ng dahan-dahan. Wala pang opisyal na balita, sagot ko. Nakita ko ang bahagyang pagkadismaya sa kanyang mga mata, kahit isang segundo lang. Well, kapag dumating na yan, sabi niya, ngumingiti ulit. Malaking tulong yan para sa atin. Para sa atin, tumangulang ako. Oo naman, sa loob ko may isang piraso ng puzzle na tuluyan ng nabuo. Nang gabing iyong, pagkatapos niyang makatulog, nakahiga lang ako at nakatitik sa kisame. Iniisip ko ang sinabi ni Andrea, ang tungkol sa abogado, ang paraan kung paano ako inilarawan ni Marco kay Angela, who each, masunurin, ligtas. At may isang bagay akong napagtanto na mas masakit pa sa mismong pagtataksil. Hindi niya ako tinitingnan bilang isang partner. Tinitingnan niya ako bilang isang resource, isang yaman na pwedeng minahin, at sa isip niya, ang mga yaman ay nilikha para ubusin. Kaya tinigil ko na ang pag-aalinlangan. Kinabukasan, nagsimula na akong kumilos ng mas mabilis. Nag-sign na ako ng lease para sa isang maliit na apartment sa kabilang bayan. Simple lang, pansamantala, pero sa akin. Nag-schedule na ako ng mga movers para sa Sabado. Nung Biyernes ng umaga, nagbukas ako ng bagong bank account at inilipat ang kalahati ng aming joint savings doon, ang parte ko. Wala pa ring napapansin si Marco. Masyado siyang abala sa pagte-text, sa pagpaplano ng kanyang kinabukasan na akala niya ay sigurado na. At pagkatapos, ginawa ko ang huling tira. Ang galaw na hinding-hindi niya inaasahan. Tinawagan ko ang boss ko. Sir, tungkol po sa promotion, sabi ko. Pinapanatili kong kalmado ang aking boses. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Tinatanggihan mo ba? Tanong niya halatang nagulat. Sa ngayon po, sir, sagot ko. Kailangan ko lang pong pag-isipang mabuti ang aking mga prioridad. Naguguluhan siya na dismaya, pero nirespeto niya ang desisyon ko. Pagkababa ko ng telepono, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Hinihintay ni Marco ang promotion na yon na parang jackpot sa loto
At ako ang mismong nag-pull out ng vault mula sa ilalim niya. Umuwi siya ng gabing iyon na abot tenga ang ngiti. Excited na ako para bukas, sabi niya, habang niyayakap ako mula sa likod. Sa wakas, maipapakilala na kita ng maayos sa lahat. Bukas, ang aming anniversary dinner. Ang entablado. Ngumiti ako habang naghuhugas ng pinggan. Oo nga, sabi ko. Mukhang magiging interesante. Nagbe-vibrate ang telepono ko sa aking bulsa. Isang text mula kay Andrea. Nagyayabang na siya. Akala niya untouchable siya. Dahan-dahan kong pinunasan ang aking mga kamay. Mabuti, reply ko. Hayaan mo siya. Nang gabing iyon, bago ako matulog, lahat ay nakahanda na. Sa pinansyal, sa legal, at sa emosyonal, wala na ako. Hindi lang niya alam. At bukas, sa harap ng lahat ng taong gusto niyang pahangain, malalaman niya kung ano ang nangyayari kapag ang katahimikan ay napagkamalan mong kahinaan. Ang eksena ay bumabalik sa aming anniversary dinner. Ang katahimikan pagkatapos kong sabihing hindi siya nagsisinungaling ay nakakabingi. Hinayaan ko itong tumagal. Hinayaan kong malunod si Marco sa sarili niyang gulat at kahihiyan. At pagkatapos sa wakas nagsalita ako. Ang boses ko, kalmado at matatag, ay tumagos sa buong silid. Nakita ko ang telepono mo, sabi ko diretso sa kanyang mga mata. 3 linggo na ang nakalipas, si Angela, ang mga mensahe, ang mga hotel, ang mga plano. Nakabuka ang kanyang bibig pero walang salitang lumalabas. Naiwan mo sa counter, patuloy ko. 6 na buwan ng mga text. Tinawag mo akong kapakipakinabang, isang placeholder, isang roommate na kahati sa bills. Sa paligid ng mesa, ang mga tao ay hindi mapakali. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat na pagtatanto na sila ay natrap sa gitna ng isang bagay na mas personal at mas marumi kaysa sa isang simpleng dinner party. Sinabi mo sa kanya na hinihintay mo lang na ma-finalize ang promotion ko para iwanan ako, dagdag ko. Para mas malaki ang makukuha mo. Biglang tumayo si Marco at ang upuan niya ay gumawa ng isang nakakairitang tunog sa sahig. Hindi yan. Tinanggihan ko na, sabi ko. Mas mahina, pero mas mabigat. Doon siya natigilan. Tinanggihan ko ang promotion kahapon, pag-uulit ko. Kaya kung anuman yung fantasy payout na inaasahan mo, wala na. Kitang-kita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Naging maputla siya, parang isang multo. At nakapag-file na ako, dagdag ko. Inabot ko ang drawer sa tabi ko at inilabas ang isang folder, saka ko ito marahang inilapag sa gitna ng mesa. Opisyal ka ng seserbisyuhan sa Lunes. Naisip ko lang na tapusin na natin ang suspense para sa lahat. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hininga. Pagkatapos ng ilang sandali, si Katrina ang unang tumayo. Siguro, kailangan na naming umalis, sabi niya, habang nagmamadaling kinukuha ang kanyang bag. Sa loob ng wala pang 2 minuto, ang silid ay nabakante. Mga upuang hinihila, mga paumanhin na ibinubulong, mga matang umiiwas. Nang tuluyang sumara ang pinto, 3 na lang kaming naiwan. Si Marco, ako at si Gabe, nakalmadong nakaupo at pinapanood ang pagguho ng mundo ng kanyang kaibigan. Bahay ko to, sabi ni Marco, paus ang boses. Hindi mo pwedeng bahay ko pagtatama ko. Pangalan ko, titulo ko. Pwede kang mag-impake ng isang bag at umalis ngayong gabi. Tumawa siya. Isang tawang basag at mapait. Ginagawa mo talaga to? Oo. May nabasag sa kanyang ekspresyon. Ang galit ay biglang naging desperasyon. Clara, makinig ka, sabi niya, lumalapit. Kaya nating ayusin to. Counseling, kahit anong gusto mo. Hindi mo ako mahal, sagot ko. Ang mahal mo lang ay kung ano ang nagagawa ko para sa iyo. Nagtiim ang kanyang bagang. Sa likod niya, si Gabe ay hindi nagsasalita. Hindi na kailangan. Tumingin si Marco sa aming dalawa at doon huli na nang mapagtanto niya. Talo na siya. At natalo siya sa harap ng mga saksi. Ang unang 3 araw pagkatapos ng hapunan na yon ay puro katahimikan. Hindi kapayapaan, kundi yung uri ng katahimikan na umaalingaw-ngaw sa iyong tenga dahil alam mong may isang bagay na pangit na nag-aabang lang sa paligid.
Sinubukan ni Marco na tumawag kinaumagahan. Hindi ko sinagot. Sumunod ang mga text, mahahabang text, mga galit na text, mga nagsusumamong text, mga voice notes na pabago-bago mula sa sinira mo ang lahat hanggang sa please, kausapin mo lang ako. Pagsapit ng Sabado ng hapon, binlock ko na ang numero niya. Ginamit ko ang weekend na yon para lumipat. Maagang dumating ang mga movers tulad ng nakaschedule. Pinanood ko sila mula sa pintuan habang dinadala nila ang mga kahon, habang nadadaanan nila ang bakanteng parte ng closet ni Marco. Ang mga damit niya nakasabit pa rin doon. Ang mga sapatos niya nakalinya na parang babalik siya anumang oras. Pero hindi na siya babalik. Pagsapit ng Linggo ng gabi, nakaupo na ako sa sahig ng bago kong apartment, kumakain ng takeout diretso mula sa karton at nararamdaman ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Ginhawa. Lunes ng umaga, nag-email ang abogado ko. Paper served. Nang hapon ding iyon, tumunog ang telepono ko. Si Miguel. Yung kaibigan naming nasa hapunan din. Yung tumawa ng malakas sa mga biro ni Marco. Clara, sabi niya, mahina ang boses. May balita ka na ba tungkol kay Marco? Napaupo ako ng tuwid. Wala, sabi ko. Bakit? Natanggal siya sa trabaho. Isang pause. As in, escorted out of the building na pagkakatanggal. Napapikit ako. Ano? May nakarating daw na anonymous tip sa HR, patuloy niya. Mga policy violation, mga ebidensya, marami. Hindi ako sumagot dahil alam ko na. Tumawag si Andrea isang oras ang lumipas, halos nanginginig sa kabilang linya. Ipinadala ko lahat, sabi niya, hindi man lang tinatago ang kasiyahan sa boses. Mga screenshot, petsa, hotel receipts, hindi nagdalawang isip ang HR, tanggal din si Angela. Ito na yun, ang sandaling inaasahan niyang magpapasalamat ako. Ang galing nating team, no? Dagdag niya, mas magaan na ang tono. Hinayaan kong tumagal ang katahimikan. At pagkatapos, sinabi ko ng kalmado, hindi tayo team. Ano? Tumulong ka dahil gusto mong makitang masunog siya, sabi ko. Okay lang yon, pero dito na nagtatapos to. Narinig ko ang pag-scoff niya. Wow, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Para sa sarili mo, pagtatama ko. Tapos na tayo. Pinatay ko ang tawag. Binlock ko ang numero niya at nagpatuloy. O yun ang sinubukan kong gawin. Akala ko, pagkatapos kong putulin ang ugnayan ko kay Marco at Andrea, tapos na. Akala ko, makakapagsimula na ako ng payapa. Pero ang karma, minsan, may sariling paraan para magpakita ng grand finale. 2 linggo ang lumipas mula nang huli kaming mag-usap. Gabi ng Miyerkules. Payapa akong nanonood ng TV sa bago kong apartment, kumakain ng hapunan, nang biglang may kumatok. Hindi katok. Kalampag. Isang malakas at desperadong pagkalampag sa pinto ko, yung tipong maririnig mo ang galit at pagmamakaawa sa bawat yugyug. Tumingin ako sa peephole at halos matawa ako sa nakita ko. Si Marco. At hindi lang siya. Kasama niya si Andrea at nagsisigawan sila. Sa labas mismo ng pinto ko, sa hallway ng bago kong tahanan. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, binuksan ko ang pinto. Sinira mo ang buhay ko! Yan ang unang sigaw ni Marco pagkakita sa akin. Sumandal ako sa hamba ng pinto at ipinagkrus ang aking mga braso. Hindi, kalmado kong sagot. Ikaw ang sumira sa buhay mo. Tumingin siya sa akin ng masama. Ikaw ang nagpadala ng mga email na yon. Hindi ako, sagot ko, diretso pa rin ang tingin. Siya. At itinuro ko si Andrea. Biglang napunta ang atensyon ni Andrea sa kanya. Sinabi mo sa kanya? Nanggagalaiting tanong niya kay Marco. Hindi ko na kailangan pang sabihin, sagot ko para sa kanilang dalawa. Hindi kayo mahirap basahin. At doon parang mga asong nag-aagawan sa isang buto, nagbalingan sila sa isa't isa. Kasalanan mo to, sigaw ni Marco, sabay tulak kay Andrea. Hindi mo na lang sana pinakialaman. Kasalanan ko, ganting sigaw ni Andrea. Ikaw ang nambabae, ikaw ang nagyabang, akala mo kung sino kang untouchable. Ang kanilang pagtatalo ay mabilis na lumala. Nagkakaroon na ng sakitan. Mga salitang matatalim, mga boses na nagtataasan. May isang malakas na tulakan,
At tumama si Andrea sa pader. Umurong ako ng isang hakbang paloob ng apartment ko, nakasandal, at pinanood lang sila. Nakakabaliw. Surreal. 2 tao na parehong minaliit ang kakayahan ko, ngayon ay nagsisirahan na parang mga hayop na na-corner. "Inggitera ka kasi," sigaw ni Marco. "Noon pa man gusto mo nang makuha ang buhay ko." "Hindi ko gusto ang mga tira-tira mo," sigaw pabalik ni Andrea. "Ang gusto ko lang mapanood kang bumagsak." Yan ang maling sinabi niya. Isang kamao ang biglang lumipad. Ang tunog malutong at basa. Napatalsik si Marco, hawak ang kanyang bibig, dugo. Tinitigan niya ito gulat na gulat. "Tinamaan mo ang ngipin ko," sabi niya, garal-gal ang boses, "may tama ang ngipin ko." At doon, tumawa ako. Sinubukan kong pigilan, bigo ako. Tumawa ako ng malakas, yung tawang mula sa tiyan, yung tawang hindi ko na mapigilan. Kinailangan ko pang humawak sa hamba ng pinto para hindi ako matumba. Pareho silang napatingin sa akin, hindi makapaniwala ang mga mukha. "Nakakatawa ba to para sa'yo?" Galit na tanong ni Marco. May dugo sa labi, wala nang natitirang dignidad. "Oo," sabi ko, habang pinupunasan ng luha sa gilid ng aking mga mata. "Sa totoo lang, ito na ang pinaka-nakakatawang bagay na nakita ko sa loob ng maraming taon." May isang bagay na nabasag sa kanya noon. Bigla siyang lumapit sa akin, parang isang asong nasaktan, nakalahad ang mga kamay. "Clara, please," sabi niya, puno ng pagsusumamo. "Nagkamali ako, alam ko, pero kaya pa nating ayusin to." Tinitigan ko siya. Ang lalaking tumawag sa aking placeholder, ang lalaking nagplano na limasin ang pera ko. "Gusto mo akong bumalik?" Dahan-dahan kong tanong. "Ngayon?" "Oo," desperado niyang sagot. Biglang sumingit si Andrea na para bang naalala niyang nandoon pa pala siya. "Hindi ka niya deserve," sabi niya sa akin. Ako ang para sa'yo." Tumingin ako sa kanilang dalawa. Ang isa may dugo sa bibig. Ang isa may mga kalmot sa mukha. Parehong kumbinsido na ako ay isang premyo pa rin na pwedeng angkinin. "Hindi," sabi ko, at ang salitang iyon ay tumapos sa lahat. "Wala ni isa sa inyo." Nagsimula na naman silang magtalo, pero bago pa lumala, itinaas ko ang telepono ko. 5 segundo, sabi ko. "Tatawag na ako ng pulis." Natigilan sila. Si Andrea ang unang umurong, may ibinubulong na kung anong masasakit na salita. Si Marco, naiwan pa. Hinahanap ang mukha ko, naghahanap ng kahit anong awa, kahit anong pag-asa. Wala akong ibinigay. Sa huli, umalis din silang dalawa. Ang hallway ay naging tahimik. Isinara ko ang pinto, nilock ko ito, idinagdag ko pa ang kadena. Pagkatapos, bumalik ako sa kusina ko, ininit ang natirang pizza at umupo sa counter. Sumubo ako ng 1 beses at tumawa ulit. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Malaya na ako. Wala nang bigat. Wala nang sakit. Wala nang pagpapanggap. Ako na lang. At sa wakas, sapat na yon. Ang paghihiganti, sabi nila, ay matamis. Pero ang natutunan ko, hindi ang paghihiganti ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ito ay ang kapayapaan. Ang kapayapaang makita mo na ang mga taong nanakit sa'yo ay sinisira ang kanilang sarili. Ang kapayapaang malaman na nakatayo ka pa rin mas matatag habang sila ay gumuho na. Ang kapayapaan sa isang tahimik na apartment na may hawak na 1 piraso ng pizza, alam na ang kinabukasan ay sa iyo na.